Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ito ang pahayag ni COMELEC Chairman Garcia. Ayon sa kanya, anumang oras ay ipuproklama na ang bagong henerasyon party list. Order certifying na final yung decision ng COMELEC and Bank at saka yung tinatawag na entry of judgment. Ibig sabihin nun ay wala naman kami nakuha na restraining order mula sa kataas-taasang hukuman. Hindi kami informed kung merong final na kaso, and therefore as far as we're concerned, yung decision ng COMELEC and Bank ay executory. So asahan niyo po that we will be proclaiming bagong henerasyon any moment from now. Kinakailangan na mabigay namin sa kanila yung tinatawag na Certificate of Proclamation. Wala na pong period na pinag-uusapan doon dahil executory na kaagad yung aming decision. Kinumpirma ni COMELEC Chairman George Garcia na may resolusyon na ang ahensya sa kinakaharap na kaso ng Duterte Youth Party List at pirma na lang ang kulang. Ipinaliwanag din ni Garcia kung bakit natatagalan ang paglalabas ng desisyon sa kasong ito. Ang pagkakaalam ko ay meron na silang resolution sa bagay na yan, at kung ano yung magiging botohan, hindi lang natin alam kung ano yung mangyayari. Pero katulad nga ng sinasabi natin, huwag mag-alala yung naturang party list, yung mga supporters niya, sapagkat yan naman po ay kasama sa mga pinaprioritize, katulad din ng mga ibang kaso natin. Matagal na po nakabinbin yan, kaya nararapat lamang na ito ay madesisyon na dapat matapos na rin kahit paano para magkaalaman kung ano talaga yung patutunguhan ng ating party list na ito. Alam natin, mayroong nagsasabi pro o may nagsasabi against, pero ang gusto lang naman ng COMELEC ay ma-dispose na yung kaso na yan. Again, dahil nga sa hindi naman ako pwede mag-participate, division pa rin naman yan, and bahala na pinakarating na natin sa division ang ating concern na kinakailangan ito ay madesisyon na at all costs. Bakit po hindi pa nilalabas yung resolution? Kasi may proseso kasi sa division. Pagka may draft na ang isang ponente o yung magsusulat ng kaso ay kinakailangan niyang iikot sa mga miyembro, at sa mga miyembro naman either pag-aaralan, sasama sila doon o kaya mag-dissent doon sa kanila sa ginawa ng ponente. So, hintayin lang natin, kaunting-konting panahon na lang po yun. Chairman, may bearing po ba yung letter, halimbawa, from Gabriela Youth and Kabataan doon sa mas mabilis na pag-desisyon ng COMELEC doon sa 30-year case? Technically po, dapat wala at hindi dapat po makaka-apekto, makaka-impluensya ang isang liham sulat para lamang pabilisin yung kaso o paboran kung sino man. Kasi nga po, otherwise, ang mangyayari doon, lahat na lang po susulat sa COMELEC upang mapaboran o kaya mapabilis ang kaso. Hindi po ganoon ang pag-dispose natin ng mga kaso na ganyan. So, tatanggapin natin yung mga sulat, mga liham na yan, bagamat again, ito po ay hindi makakapagpa-impluensya o makapagpapabilis o bagal ng kaso na pagdidesisyon ng kaso na sinasabi. Chairman, sabi mo may proseso naman talaga na intindihan po naman, pero pakalangan sa bakit sa BH party is mas mabilis na desisyon na compared to the case 2019? Yung kasi sa BH party list ay ito kasi ay on technicality. Nakita wala pala namang copy furnish, hindi naman pala nag-provide, so doon pa lamang sa issue na yon, wala nang due process. Dito kasi sa Duterte Youth medyo komplikado, sabi ng division, kasi nga yung issue nga dito ay kinukonsider kasi lahat. For example, paano nakatakbo ng 2019, 2022, and then yung 2025. Pagkatapos, it goes into the very heart daw po ang issue ng accreditation. So, hindi po ganun kadali katulad ng sa bagong henerasyon party list na bago pumunta sa merits ng kaso, tinignan muna kung ito ay sufisyente, inform, bago na yung substance. Chairman, ma-refresh na lang. So, yung Duterte Youth Party, hindi talaga sila makakaupo kahit beyond June 30? Hindi natin masabi yung ganung bagay.
Basta ang importante, sa isang national position, whether senador, party list o kaya congressman, basta pag dumating ang June 30 at nagkaroon ng proklamasyon, halimbawa, mawawala ng jurisdiction kasi ang komisyon. Pero kung wala namang proklamasyon sa isang party list, sa isang nominee, nandiyan pa rin yung jurisdiction ng COMELEC. So, technically, hindi naman namin hinahabol yung June 30. Yun ay self-imposed period lamang sa atin na dapat madesisyonan natin kasi unfair din naman sa isang party list, sa isang nominee, kung ganyang umaasa sila, ganung nahalal naman talaga, nang hanggang ngayon ay wala pang kaliwanagan kung makakaupo o hindi. So, at unfair din naman doon sa mga nagpapile ng petition kung hindi natin ito masisigurado na madidispose, ganyan tumagal na ng tumagal yung ganyang klaseng kaso. Sa pagkakaalam natin, yes, nag-file ng motion for reconsideration at ito ay kaagad natin iraraffle sa isang ponente upang mapag-aralan na kung ano yung sinasabi ng mismong petitioner sa kanyang motion for reconsideration. Hindi pa rin. Wala pa rin, hindi pa rin ganun kasigurado yung mismong panahon kung magkakaroon ng proklamasyon sa BH sapagkat hindi natin alam anong malay naman natin may merits pala naman yung motion for reconsideration na na-file sa laban sa kanila. At number two, syempre kahit pa naman ano ang maging disposisyon ng NBank dun sa motion for reconsideration, ay may proseso pa rin. Kasi remember po, ang National Board of Canvassers ay bagamat kami ang Commission NBank din, iba ang proseso ng National Board of Canvassers, iba ang proseso ng Inihain ni Camarines Sur Representative Elray Villaferte ang motion na ipagpaliban ang pagdinig na agad namang sinang-ayunan ni Senador Risa Hontiveros. Ayon kay Senadora Cynthia Villar, Chair ng CA Committee on Constitutional Commissions and Offices, itutuloy ang pagdinig sa Hunyo 10 taong 2025. Ganap na alas 11 ng umaga. It will be resumed on June 10, 2025 at 11 a.m. And the same goes to Mr. Noli Rafol Pipo. Humarap si Tangaro Kasingal sa CA sa gitna ng ilang nakasampang oposisyon, kabilang ang reklamo mula kay Ronald Cardema ng Duterte Youth na inihain sa tanggapan ni Senate President Francis Escudero. Ayon kay Cardema, ipinakita umano ng dalawang opisyal ang kanilang pagiging hindi patas nang ipagpaliban nila ang proklamasyon ng kanilang party list. Nararapat lamang yan. Dahil kami nga, binoto ng 2.3 million na Filipinos. Dahil lang gusto nila, ipinagpaliban nila yung proklamasyon. So ngayon pala na nakapending sila dito sa Senado for confirmation bilang commissioner, nararapat lamang na i-delay rin ng kanilang confirmation. Giit pa ni Cardema, isinantabi umano ng dalawang COMELEC commissioner ang boto ng milyong-milyong Pilipino habang pinayagang maupo ang mga party list na may kahalintulad ding kaso. Paano nangyari na kami ang number 1 sa lahat ng OFWs buong mundo? Kami ang number 1 sa lahat ng pulis at sundalo sa local absentee voting. Paano nangyari na hindi kami makaupo dahil lamang sa pagpirma nila itong mga commissioner na ito? Ang itinuturo nila, nirekomenda lang daw sa kanila ng kanilang mga committee dun sa COMELEC. Kaya ang ginawa natin, kinasuhan natin lahat sila sa ombudsman. At pinarating natin dito sa CA na bago nyo i-confirm yan, may kaso na yan sa ombudsman. Inakusahan pa ni Cardema ang mga commissioner ng pagpili kung sinong party list ang papaupuin. Anya, pinaupo ng COMELEC ang mga party list na kaalyado ng mga makakaliwang grupo kahit may pending case habang sila ay hinarang. Nakita naman ng mga Pilipino ang laki ng boto namin, 2.3 million Filipinos. Bakit mo kokontrolin ang proklamasyon namin? You have caused injury to us. That is why we are opposing your confirmation. Maliban sa Duterte Youth, nagsumite rin ng oposisyon sina Rogelio Rabanal at Dr. Felipe Montialco Jr. Si Senador Coco Pimentel ay sumulat din sa opisina ni Senate President Escudero para hilinging ipagpaliban ang pagdinig ng CA para sa dalawang commissioner. Si Kasingal ay dating direktor ng COMELEC Law Department mula 2016 at may 27 taon ng karanasan sa ahensya.
Pinalitan niya si dating Commissioner Socorro Inting. Samantala si Pipo ay may 32 taong serbisyo sa COMELEC. Nagsimula bilang election officer sa Abra noong 1993 at naging regional director mula 2006. Sa kabila ng mga oposisyon, magbabalik sa CA ang deliberasyon sa Hunyo Agis. Ngunit kung patuloy ang pagtutol, hindi malabong tumagal pa ang kumpirmasyon ni Kasingal at Pipo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.